At ipapakita namin sa inyo ang kulturang gawang Pilipino. Arap na! Simulan natin sa ratan. Ano nga ba ang rotan basket? Ang ratan basket ay isang halimbawa ng gawang Pilipino. Ito ay ginagamit upang palagyan ng mga gamit. For example, ikaw ay isang mangingisda, pwede mo dyan ilagay yung mga ginagamit mo sa pangingisda. At pwede din ilagay dito ang mga kumot, kulambo, na pwede mong ilagay dahil marami pang espasyon at marami pang magagamit bukod dito. So next up guys is this one. And is the wood craft. Ang food craft ay isang gawang Pilipino. Ito ay isang tradisyong gawang Pilipino kung saan ay gumagamit sila ng kanilang kakayahan upang umukit. Sa bicycle. Ano to? Ito ay isang uri ng toolbox saan dito ay nilalagay yung mga materyales panggamit sa garden upang maging organized o hindi makalat mga kagamitan na ginagamit nila. At alam niyo ba na ito ay ginagamit ng mga panahon ng mga Espanyol na kung saan ay sa sobrang tagal na to ay marami naging silbi. Oy, ito din ay isang example ng woodcraft. Katulad ng pinakita namin kanina, ito ay inukit sa anyong kayo. Steve. At alam niyo ba, ito naman ay isang dating plano. Magdali kayo. May papakita pa ako sa inyo. Ito naman ay isang gawaan nila upang maging kaakit-akit at ginagamit nila ito upang maging disenyo sa kanilang mga bahay. Tingnan niyo naman, ito ay isang vintage na kung saan ginagamit nila ng kanilang logo. Montage. Tawag dito. Ito naman ay isang salvavido na kung saan inukit nila gamit ang woodcraft. At ito rin ay isang sagwan na kung saan ay inukit din nila gamit ang kahoy. Para sa sagwan boy. Siyempre, para kapag nagbabangka ka, may ganun. Oh, para andar no. Oo. Yan ang vlog. Ano lang po, yung parang tinanong sa inyo kanina. Ay, ito po ay Dito ang take. Kumbaga, kung sa English is refurbished, pagsasaayos ng mga lumang mga kagamitan na nare-recycle siya para maging kulay bago o maging vintage yung itsura niya o tinatawag na antique. Kasi may mga kulay kami na puro ang tawag dito, lumang style. Kumbaga, pinakalumang ano. Kasi yung tradition natin as Pilipino, di ba mahilig tayo sa mga so, may mga kliyente kasi kami na ang hilig nila is old talaga siya. Since ang maraming nakakaalama ka na nila is vintage. Ang vintage kasi, matatawag mo lang siya ng vintage kapag humigit 100 taon na mga lumipas. Doon yun siya matatawag na vintage or antique. Pero magkaiba rin ng antique at saka vintage. Hindi rin siya pwede pag iisang tukuyin. Kasi ang antique mas matanda. Maganda. Parang yun ang ano niya. Etong mga items na pagkawa ko sa akin. So, yung mga product na to, na-export para sa ibang bansa. Hindi lang pang Pilipinas, nadadala siyang lang ibang bansa. Pero ang sa tanong ko, bago pumunta sa aming pagbablog, is sa panahon po ba ngayon, may mga kabataan na tumatakit po na katulad po? Oo, yung may mga kursong designer, architectural or nagdi-design. Kasi may mga client kami na dito bumibili. Tapos yung mga college, di ba yung mga nag-OJT? Kasi mas malamig sa mata yung kumpara, kung i-compare mo kasi yung mga bagong, hindi naman sa modern na, di ba? Meron kasi mahilig sa modern, pero may mga kliyente kasi may mga kabataan pa rin yung mahilig sa hindi naman Thank you. Thank you po. Naging tradisyonal na din sa mga Pilipino ang kumain ng mga street foods o mas tinatawag na turo-turo. Hindi lang dahil sa masarap kundi dahil ito ay mura. Sorbetes.
Ito ay isang tradisyonal na sorbetes na nagmula sa Pilipinas at natatanging nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng gata ng niyog o gatas ng kalabaw. Kadalasan itong tinatawag na dirty ice cream. Ito ay tradisyonal na inilalako sa mga makukulay na kahoy na pushcart ng mga street vendor na tinatawag na sorbeteros. Thank you. Naging tradisyonal na sa mga kabataan ngayon ang kwek-kwek. Hindi dahil sa makulay nitong anyo, kundi dahil sa masasarap nitong mga sausawan.